Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Dito sa ilalim ng dagat, may magaganap na tunggalian. Ito ay sa pagitan ng hayop na may 8 galamay at ang isa ay may 2 panipit. Ito ang labanan ng alimasag at ng pugita. Sino kaya ang mananalo sa tagisan na ito? Para malaman ang kasagutan, sabay-sabay nating kilatisin ang natatanging kapangyarihan ng 2 hayop at nang makilala natin kung sino ang mas malakas. Pero bago ang lahat, dapat mo munang pindutin ang subscribe button para palagi kang updated sa mga bago kong videos. Maraming salamat! Sa unang round, aalamin natin kung sino ang may mas malaking katawan. Alam mo ba na may alimasag na kayang humaba ng 13 feet? Ito ang tinatawag na Red King Crab. May bigat ito na aabot sa 20 kilo. Yummy! Sigurado ako na masarap magmukbang ng King Crab. Pero hindi magpapatalo ang mga pugita. Ang mga giant Pacific octopus ay kayang humaba ng 30 feet at tumitimbang ng 60 kilo. Halos 3 beses ito na mas mabigat kaysa sa pinakamalaking alimasag. So sobrang laki, kaya nitong balutin ang buong mukha ng mga diver. Naku po, ang scary naman nito. Dahil dyan, kampante ako na ang mga pugita ang panalo sa palakihan ng katawan kontra sa alimasag. Para sa round 2, tagisan ito ng powers na regeneration. Ang regeneration ay ang tawag sa kakayahan ng hayop na muling patubuin ang naputol na bahagi ng katawan. Pareho lang ang crab at octopus na kaya itong gawin. Sa tuwing napuputol ang isa sa panipit ng crabs, muli itong tumutubo pagkalipas ng 1 taon. Pero wala itong binatbat sa bilis mag-regenerate ng mga octopus. Kapag naputol ang isa sa galamay ng octopus, muli itong tumutubo pagkalipas lang ng 2 buwan. O diba? Mas mabilis mag-regenerate ang mga octopus kaysa sa crabs. Sa kaso na ito, muling natalo ang crabs kontra sa octopus. Ang susunod ay ang palakasan ng lason at kamandag. Sa maniwala ka man o hindi, may mga alimasag na nagtataglay ng lason. Ang halimbawa nito ay ang devil crab na matatagpuan sa Pilipinas. Ipinagbabawal ang pagkain sa devil crab dahil ang sinumang makakain nito ay pwedeng mamatay sa pagkalason. Ilang beses na nga naibalita ang mga taong namatay dahil sa pagkain nito. Patay ang magkapatid na bata sa Santa Ana, Cagayan matapos umanong malason sa kinaing alimango. Kung may nakakalason na alimasag, mayroon naman pugita na nagtataglay ng kamandag. Ito ang blue-ringed octopus at isa ito sa pinakamakamandag na hayop sa buong karagatan. Ayon sa mga scientists na sumusuri rito, ang kamandag ng blue-ringed octopus ay mas malakas pa sa kamandag ng king cobra. Ginagamit ng mga blue-ringed octopus ang kamandag upang maparalisa ang kanilang biktima. Napag-alaman ng mga eksperto na hindi tumatalab sa pugita ang laso ng devil crab, kaya walang epekto sa pugita ang pagkain sa nakamamatay na devil crab. Mukhang panalo na naman ang mga pugita sa laban dahil wa-epek sa kanila ang laso ng alimasag. Ang susunod na tagisan ay pahusayan sa camouflage. Sino kaya sa 2 hayop na ito ang mas magaling magtago? Mas eksperto kaya ang mga crab na magtago tuwing may kalaban? Meron kasing species ng crab ang nakaisip ng paraan upang hindi sila madaling makita. Ang tinutukoy kong species ay ang decorator crab. Mahilig ang crab na ito maglagay ng mga dekorasyon sa kanyang katawan gaya na lamang ng kahoy, bato, halaman at ng kung ano-ano pa na makita nito sa sahig ng karagatan. Sa ganitong paraan, mas madali silang nakapagtatago sa mga kalaban. Ibahin mo naman ang estilo ng mga octopus. Merong tinatawag na mimic octopus ang may kakayahan na magpalit ng kulay. Sa isang iglap lang, kaya nitong magbago ng anyo. Kaya pa nga nitong gayahin ang kilos ng ibang hayop. Gaya na lamang ng nakalalasong flatfish, nakamamatay na ahas dagat.
maski na ang makamandag na lionfish. Dahil sa dami ng kayang gayahin ng mimic octopus, muli na namang natalo ang mga crabs kung ang camouflage ang labanan. Ang susunod na kategorya ay ang palakasan ng panipit. Aalamin natin kung sino sa kanilang dalawa ang mas masakit mangagat. Isa sa pinakakinatatakutang mangyari ng kahit sinong tao ay ang masipit ng alimasag. Kung sinipit nito ang iyong daliri, siguradong mamimilipit ka sa sakit. Ang alimasag na may pinakamalakas na panipit ay ang coconut crab. Meron itong sapat na lakas upang durugin ang matigas na kahoy. Tinawag itong coconut crab dahil kayang-kaya nitong buksan ang matigas na balat ng nyug. Siyempre, hindi rin magpapatalo ang mga pugita. Kahit wala man silang panipit, meron naman itong ngipin na sobrang talas. Sa sobrang talas, kaya nitong durugin ang matigas na shell ng mga crab. Mukhang walang binatbat ang panipit ng alimango sa kagat ng pugita. Dahil dyan, ang mga pugita na naman ang kampyon sa kategoryang ito. Para sa huling kategorya, labanan ito sa kung sino ang mas matalino. Kung patalinuhan ng laban, mukhang tagilid ang mga alimasag. Hindi kasi ito kilala bilang matalinong hayop. Kung totoong matalino ang mga crabs, pues, bakit gusto nitong lumapit sa mismong apoy? Yan tuloy, siya pa mismo ang nagluto sa kanyang sarili. Kung meron man silang taglay na talino, yan ay makikita mo sa crab na nakunan sa video. Biruin mo yon, naisip pa niyang bitbitin ang sea urchin upang walang makalapit sa kanya na kalaban. Ang talino, di ba? Sa tingin ko, higit na mas matalino ang mga octopus kesa sa alimasag. Marami ding siyentipiko ang nagpapatunay na ang octopus ang isa sa pinakamatalinong hayop. Meron kasi itong sapat na talino upang buksan ang nakasarang garapon. Kahit ilagay mo pa sa nakalilitong obstacle course sa mga octopus, kaya nitong hanapin ang kanyang tamang daan. Madaling umunawa ng problema ang mga octopus kaya madali lang din sa kanila ang umisip ng solusyon. Talaga naman nakamamangha ang talino ng mga octopus kahit na ba ay napakalambot ng kanilang katawan. Dahil dyan, walang duda na mas matalino nga ang octopus kumpara sa mga crabs. Maraming nakabibilib na talento ang mga alimasag, pero mukhang mas mahusay at mas amazing ang mga superpowers ng pugita. Para malaman kung sino ang kampyon, panuuri natin ang aktual na sagupaan sa pagitan ng pugita at alimasag. Makikita sa video ang sunod-sunod na atake ng pugita sa alimasag, ngunit mahusay na umiiwas ang crab. Mukhang naugutom na ang pugita at ang alimasag ang kanyang napiling target. Kitang-kita na wala nang kawala ang alimasag nang biglang kinain ng seal ang bully na pugita. Kahit anong husay ng pugita, isang gutom na silang ang kanilang katapat. Pero kung ang usapan ay ang pasarapan ng karne, sigurado ako na ang mga alimasag ang panalo. Marami kasing tao ang mas nasasarapan sa crabs kesa sa octopus. Kahit malambot ang octopus, sobrang kunat naman ang karne nito kapag naluto. Hindi gaya ng alimasag na konting tiyaga lang ay may masarap na karne sa loob ng shell. Yummy! Sana all ulam alimasag. Kung ikaw ang tatanungin, alin sa dalawa ang mas masarap? Crabs o octopus? I-comment mo na yan sa ibaba ng video nang mabasa namin ang iyong opinion. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay John Solo. Hello rin kay John Dave A. Legaspi. What's up kay Marcus Castro. Shoutout kay Yuan Cloud Soto. Ivo, Bryce at Drew Salazar. Jillian Bliss R. Garcia. Kyrie Iverson J. Abad. At kay John Kenneth Condes. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in my next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel.
don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!